pisikal na kaguluhan o kagulumihanan. Tayo dadanas ng mga pisikal na tribulations, mga kapatid. Tayo dadanas ng pisikal na kapighatian. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 12:7, nang ako'y huwag magpalalo sa labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag. Marami siyang natanggap ng mga revelation mula sa Panginoon, pero ang ginawa ng Panginoon, hindi inalis yung tinik sa laman, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, sabi ni Pablo. Yung mga nagawa niya sa Panginoon, nakapag-mission siya, marami siyang bansang pinuntahan, marami siyang nawin sa Panginoon, may mga miracles na nangyari sa ministry niya habang siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. May mga miracles, may mga wonders, may mga signs, may mga gumaling, may mga kumbaga kagila-gilalas na mga bagay, amazing, at magsabing amazing. At magsabing amazing si Lord. Amazing si Lord. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mga kapatid, dumanas pa rin ng pagsubok at kapighatian si Pablo. Meron siyang thorn in the flesh. Hindi inalis ng Panginoon. Sa buhay natin bilang Kristiyano, magkasama yan, mga kapatid. Magkasama yung mga amazing na bagay galing sa Panginoon, pero at the same time, hindi rin naalisin ng Panginoon sa ating yung mga thorns in the flesh natin. Yung mga tinik sa laman. Kasi ayaw ng Panginoon una na tayo magmapuri sa ating sariling kakayanan. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. So, sabi nga ni Pablo, hindi niya na ninasa na nung nag-pray siya na sa Panginoon na, Lord, sana alisin mo itong thorn in the flesh ko. Lord, sana alisin mo itong tinik sa laman. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Ang habag ko ay sapat para sa iyo. Sa ganitong mga panahon, COVID-19, di ba? Maaaring ang iba sa atin nagugulumihanan, na nag-aalala tayo, nag-iisip tayo kung saan natin kukunin yung kakainin natin sa bukas kapag naubos na yung mga panic buying natin, di ba? Sana naman tayo kukuha. Pero mga kapatid ko, gusto kong sabihin sa inyo na ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. The grace of God is sufficient for us, mga kapatid. Yan yung pahiwatig ng Panginoon sa mga Kristiyano, amen, na ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin, mga kapatid. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Huwag po tayong mawawala ng pananampalataya, huwag po tayong mawawala ng pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat mananatiling dakila ang Diyos. Kahit may COVID-19, mananatiling amazing ang Panginoon. Kahit may COVID-19, sasabihin pa rin ng Lord, my grace is sufficient for thee. And I am praying na sa lahat ng mga kapatiran sa Limay ay maintindihan natin at paulit-ulit na ma-remind sa ating mga isipan na ang grace ng Panginoon ay sufficient para sa atin, mga kapatid. So, ayon sa talatang ating binasa, ang kapighatian hindi mawawala sa mundong ito. Habang tayo nasa mundo, dadanas tayo ng kapighatian. May sinabi nga sa Romans chapter 8, verse 35 to 36, ang sabi doon, ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig, di ba? Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon? O ang kagutom o ang kahubaran. Yan. So, meron ba tayong kapighatian ngayon? Siguro meron. Meron ba tayong kahapisan ngayon? Maaaring iba meron. Meron ba tayong pag-uusig ngayon? Siguro sa loob ng tahanan wala, pero sa ibang lugar baka may mga Kristiyanong inuusig ngayon, mga kapatid. Meron ba tayong kagutom? Maaaring yung iba, hindi, pero pwede rin na yung iba. Dumadara sila ng kagutuman sa panahon ngayon, hindi sapat ang kanilang pagkain, mga kapatid. Meron ba tayong kahubaran? Hindi pa naman, di ba? Amen? Hindi pa tayo dumadalas ng ganito, yung wala na tayong maisuot na damit, mga kapatid. Diba? Hindi pa natin nararanasan yun. Kumbaga, wala pa tayo doon sa peak ng sinasabi ng Panginoon na tribulation o kapighatian, na sinabi niya na in the world, ye shall have tribulation. Wala pa tayo doon sa peak ng sinasabi ni Paul, na nung nagtanong siya kung sino ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Gaya ng nasusulat o yung panganib, tabak. Meron na bang tabak? Wala pa naman, di ba? Amen? Amen.
So kaya pa yan mga kapatid, hindi pa tayo dapat mag-alinlangan at maglulumihanan. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay mabilang o nabilang na parang mga tupa sa katayan. Ha? Ngunit tinutukoy niya na wala sa mga kapighatiang ito ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yung nararanasin natin ngayon, siguro kung ngayon sinulat ni Pablo yung Romans 8, di ba? 35 to 36, siguro ang tanong niya, sino makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon? COVID-19 ba ang makapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi siguro mga kapatid. Amen. Kaya ba natin sabihin ngayon na hindi COVID-19 ang makapaghiwalay sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon? Hindi ba natin sabihin ng sabay-sabay? Hindi ang COVID-19 ang makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Okay, sabihin natin ng sabay-sabay ha. 1, 2, 3. Hindi COVID-19 ang makapaghiwalay sa akin sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Lahat ng mga apostol dumanas ng tribulasyon, mga kapatid. Lahat ng mga Kristiyano dumanas ng tribulasyon. Yung mga apostol pinatay para sa kanilang pananampalataya kay Kristo, diba? Maliban kay John, kay Juan, na nailubog sa kumukulong langis at napeklatan sa kanyang buong buhay, mga kapatid. Ang mga Kristiyano sa lahat ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya. Meron ng aklat, mga kapatid, yung Fox Book of Martyrs, di ba? Na nakasulat doon lahat ng yung na-document na mga Kristiyano na inusig sa buong kasaysayan ng sanglibutan. Simula nung nag-umpisa ang iglesia hanggang sa modern times, yung mga Kristiyano na na-document na inusig sila, pinatay sila, pinahirapan sila, sinulog sila ng buhay, pinakain sa leon, so on so forth, mga kapatid, na-document sa aklat na yon, sa Fox's Book of Martyrs, di ba? Ang sabi nga ng isang Kristiyanong maangaral, sa mga kagubatan ng Central America, ang mga Chinong paggawaan, Chinese, mga Pakistaning, mga bilangguan, mga Indian na mga lugar, mga kapatid, sa India at mga kahit sa Sudan, mga Sudanesing, mga bariyo, hindi mabilang na mga mananampalataya ay nabayaran na ang tunay na halaga para sa kanilang pananampalataya. Marami na sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, sa Sudan, ang mga Kristiyano ay inaalipin. Sa Iran, sila'y pinapapatay. Sa Cuba, sila'y binibilanggo. Sa China, sila'y pinapalo hanggang sa kamatayan. Sa ibang lugar siguro sa China, lalo na ng mga 1970s, 1980s, mga kapatid, di ba? Dumanas sila ng maraming kapighatian. Sabi pa rito, sa mas higit na 60 na mga bansa sa buong mundo, ang mga Kristiyano ay ginugulo, inaabuso, pinahihirapan o pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ulitin ko yung 4 na nararanasan ng mga Kristiyano. Una, ginugulo, inaabuso, pinahihirapan o pinapapatay dahil sa kanilang pananampalataya. 200 million na mga Kristiyano sa buong mundo ay nabubuhay araw-araw sa takot na baka mahuli sila ng mga secret police o kaya ng mga vigilante na ayaw galit sa mga Kristiyano o kaya baka masupil sila ng bayan at diskriminasyon. Milyong-milyong mga Kristiyano ang nagdurusa simple lang dahil sa pinaniniwalaan nila, dahil sa Panginoon Jesus, dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yan po ay aking kinuha doon sa libro ni Paul Marshall na ang title ay Their Blood Cries Out. Yung mga Christian martyrs, yung mga Kristiyano na inuusig, nakakalat yan. Imagine, 200 million na Kristiyano ang dumadanas ng pag-uusig, mga kapatid. Isipin niyo. Pangalawang bagay, sa una, alam natin ang lahat ng Kristiyano dadanas ng pag-uusig o ng kapighatian ng tribulation. Sa ikalawa, ang mga bagay nito ay sinalita ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Importante yung dalawang salita sa dulo, yung sa Kanya.
magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Amen? Hindi sariling kapayapaan. Hindi ikaw ang makakahanap at makakalunas para magkaroon ka ng sariling kapayapaan. Makakasumpong lang tayo ng kapayapaan sa Panginoon. COVID-19 man o hindi. Amen. Kailangan manatili tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ito'y isang pangako. Yung pangako na makakasumpong ng kapayapaan, pangako yun para sa mga nakay Kristo. Okay? Siya ang pinagmumulan ng inner peace. Sabi ng Panginoong Yesus sa John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Sige nyo, umakyat ka lang sa langit. Bago nung pagkatapos ng mabuhay na maguli, after 40 days, umakyat ka sa langit, nag-iwan na siya ng kapayapaan sa atin. Amen. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Pangako niya yan. Kapag ang isang tao ay kilala si Kristo, mayroong man naninirahang panloob na kapayapaan na ang iba sa mundo, wala. Yun ang pagkakaiba natin sa sarili. Kaya nga, hindi uso sa Christian yung panic buying. Buying lang. Amen. Kasi may blessing naman tayo kahit paano sa Lord. Amen? Sa sanlibutan, panic lang, walang buying. Sa mga Kristiyano, dapat buying lang, walang panic. Amen. Okay. So, ang sabi rito mga kapatid, sa Philippians 4:7, di ba? Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. The peace of God that passeth all understanding. Binigay ng Panginoon sa atin. Hindi mo maintindihan ng tao, hindi maintindihan lalo na yung mga hindi Kristiyano, hindi nila ito maiintindihan, mga kapatid. Pero ang isang Kristiyano, meron siyang peace of God that passeth all understanding. Ang kapayapaang yan ay hindi ibig sabihin na ang Kristiyano ay walang panloob na kaguluhan. Of course, meron din tayong kaguluhan, nakakaramdam din tayo, may emotion tayo, may mga emotional problems tayo, may mga physical na sakit. Kahit Kristiyano, nakakaramdam ng sakit. Hindi pa naman tayo glorified body, nakakaramdam ka pa rin naman ng gutom. Diba? Amen? Lalo na yung mga malulusog. Nag-amen? Yeah. Pero, mga kapatid ko, maraming mga Kristiyano sa Amerika na umaling sa tagumpay. Bagay sa Pilipinas, halos ganyan na rin yun. Nawawala na sa isip natin na ang maraming Kristiyano hindi na handa sa tribulation. Maraming mga Kristiyano hindi handa sa kapighatian. Marami ng mga Kristiyano hindi handa sa maraming problema, mga pagsubok. Bakit? Nasanay na lang kasi sila sa tagumpay. Diba? Nasanay na lang kasi sila sa kasaganaan. Nasanay sila na ang isip nila wala ng problema. Pero mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians 11:24-28, sa mga Hudyo, sabi ni Paul, makalimang beses siyang tumanggap ng tig-4 na palo. Isipin niyo yun. Kulang ng isa. 39 stripes. Kasi 40 kulang ng isa. Ikatlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, sabi niya. Ikatlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kailaliman ng dagat. Ito yung hindi ko ito masyado